Itutuloy sa April 14 ang clarificatory hearing sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dito kasama ang miyembro ng House Committee on Justice at Manila 3rd District, Representative Joel Chua. Magandang hapon po, Congressman Chua, at Happy Easter po. Ay, magandang hapon at Happy Easter din po. Yes, Congressman, unang-una, ano ho ba yung mga asahan natin sa April 14? Medyo mahaba ho ba to at sino mga ipapatawag po natin? Well, ulitin ko, no, ito'y clarificatory questions lamang para itong preliminary investigation sa piskalya. Kaya dito, hindi naman kayo you do not expect na malalim yung mga tanungan dito. Dapat dito, mga tanungan, para lang lilinaw sa mga bagay at saka syempre mga identification kung talagang aminin nila na yun ay mga signature nila, yung mga ganyang tanong lang. So, pero ang ilan sa mga inaantabay natin dito ay syempre iimbitahin natin si Madriaga, si Powa, inimbita rin po natin. Kasama po sila sa mga naimbitahan dito. Dito ho ba sa clarificatory hearing ay sasalain natin yung mga ebidensya bago natin kung sakali, bago natin ipasa sa Senado? Tama po ba yun? Opo, kasi po kung baka mamaya bandang huli itanggi nila sila yung nagbigay ng salaysay na yun Opo. So mas maganda na at saka syempre kung lahat ba doon pinatotohanan nila, wala ba naman pumipilit sa kanila, 'di ba? O walang nagpupuwersa sa kanila. So yan po yung mga itatanong natin. Kumbaga medyo mababaw na tanungan lamang po ito. And Congressman, no, marami actually nag-aantay dito sa April 14 kasi marami umaasa na baka dito sa ano na to ay bubuksan nga yung mga bank accounts ni VP Sara Duterte. Pero ang tanong nga po ba dito, kailangan po ba muna i-waive ni VP Sara ang kanyang bank secrecy rights bago natin buklatin ang mga bank accounts? Alam po ninyo, dun sa bank secrecy law, may mga instances po na inaalaw. No, unang-una po, kung ito po i-waive niya, pangalawa, kung ito ay subject ng impeachment. Okay. Pangatlo, kung ito ay kung yung issue ay yung mismong bangko, yung account na yon. Dito po subject po ito ng impeachment. Okay. So paano nila sasabihin na bawal? Ang linaw-linaw po 'yan sa bank secrecy law. So bali sir, yun po yung tatlong conditions na kailangan i-meet para yan yung tatlong exemption. Opo. Yan yung tatlong exemption na kung saan ay pinapayagan na mabuksan ang bank account. At dahil impeachment nga ho itong pinag-uusapan natin, kahit walang waiver mula kay VP Sara, ay bubuksan po ito. Tama po kayo. Hindi po kailangan ng waiver ng ating Vice President. Tama po ba sir? Kasi nabasa ko sa social media, marami nga nag-anticipate na tama po ba na isa sa mauunahin na yung bank accounts po ni VP Sara at ng kanyang asawa? Hindi ako sure kung ito'y tatalakayin na sa 14. Pero kasi ang mga ni-request namin, no, ang inaasahan kong appear dito, siyempre, yung nagnotaryo doon sa kay Madriaga, sa kanyang salaysay, si Madriaga, si Powa. So, sila yung ang alam kong nakapila. Dahil magiging per topic naming tatalakayin. Sa ganun, hindi po tayo parang chapsuy. Oo nga po. Kumbaga dapat organized, kumbaga yung mga topics na ano Tama natin. po. I-organize po natin yan. And Congressman, yung isa pa, yung di ba, inimbitahan din po si Ombudsman Remulla para sa SALN po ni VP Sara. Ngayon, may mga nagtatanong po na bakit mula hanggang nung siya ay mayor po ng Davao po noon ay uungkatin hanggang sa pagiging VP niya. Bakit nung hindi lang yung VP lang na position po? Kasi yun ang point of comparison Simula nung siya po ay naging vice mayor, tapos hanggang siya ay naging vice president, gaano po kalaki yung tinaas nung kanyang SALN at kung ito ba ay commensurate sa kanyang kinita. Tapos sir, kanina nabanggit nyo. Sige sir, tuloy po. Sorry po. Siyempre, yun po yung talagang magiging point of comparison dyan. At kung justified naman, wala naman pong problema. Di po ba? Kumbaga, sir, ang tinitingnan natin kung paano nagkaroon ng increase
yung kanyang SALN po mula nung early 2000s po. Tama. Tama po. Kasi kung maalala po ninyo, ang isa po sa mga allegations sa complaint ay ill-gotten wealth. Mhm. So, siyempre, pag sinabi mong ill-gotten wealth, ay may mga tagong yaman. Mhm. So, kung hindi niya ma-justify yung spike o sudden increase Mhm. ng kanyang yaman, may masasabi natin na mayroong ill-gotten wealth. Opo. And sir, kanina nabanggit niyo po si Ramil Madriaga na isa nga sa ipapatawag sa April 14. Ngayon na rin ho ba i-decide kasi matatandaan, sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez na polluted source itong si Madriaga. Pero dito pa lang ho ba sa gagawing clarificatory hearing ay magde-decide na kung magagamit ba talaga ang affidavit ni Madriaga? Hindi po dito, alam po ninyo, yung sinasabi nilang polluted source, sa cross-examination po yan sa trial. Mhm. So doon po yan dapat, doon nila dapat wasakin yung statement Mhm. ni Madriaga. The fact na mayroong kaso labang kay Madriaga, hindi ibig sabihin po noon ay polluted na Mhm. yung source. Pero Diba? o nga po, pero malinaw po Congressman na dito pa lang po sa clarificatory hearing maririnig na natin kumbaga kasi nakatelevise naman po ito, maririnig natin yung talagang kwento ni Madriaga kasi yung lumalabas sa media ay mga portion lang, hindi natin naririnig yung buong kwento. Tama po? Kung may mga ilan po doon na gustong linawin Mhm. sa mga salaysay niya, may mga magtatanong po doon, yun po yung lalabas. Mhm. Tapos Congressman, alam naman natin na lumapit po yung ilang supporters ni VP Sara sa Korte Suprema. At hindi natin muna iintayin na mag-decide ng Korte Suprema, tuloy-tuloy pa rin yung gagawin natin clarificatory hearing po. Tuloy-tuloy po to, wala pa makakapigil dito unless meron pong TRO na mailabas ang Korte Suprema. So kung wala pong mailalabas na TRO, tayo po ay magtutuloy-tuloy sa hearing. Mhm. And sir, Congressman, huling tanong na lang po. Marami kasing alam naman natin may mga naratibo na ginagamit na bakit pa natin pinagtutuunan ng pansin itong impeachment ngayong may krisis nga na kinakaharap tungkol sa presyo ng langis, sa ganyan. Ano po masasabi nyo dun sa mga nagsasalita na bakit inuuna pa itong impeachment complaint na ito? Alam mo, unang-una, ito po ay ginagawa namin bilang aming constitutional duty. Mhm. Diba? Dahil ito po ay nilatag po sa amin, hindi naman po kami ang complainant, may mga nagreklamo po dito. So sa kami, ginagawa lamang po at ginagampanan namin ang aming mga trabaho ayon sa ating saligang batas. Kung yan po ang kanilang magiging tugon, di dapat itigil na rin natin ang mga investigasyon sa iba't ibang mga katiwalian na dito po sa gobyerno. Mhm. Pangalawa, kung ako po, ito po ang stand ko dyan, ito po kasing impeachment, test of fitness po to. Opo. Test of fitness ng tao na nasa taas ng gobyerno. Lahat ng mga nasa taas, lalo pa po si Vice President na nagdeklara na natatakbong presidente. Ito po ay test of fitness sa kanyang pagkatao bilang isang public official. Ngayon, bakit ko sinabing test of fitness? Ito pong kinakaharap natin na problema sa langis. Ito po ay problema na ginawa po ng mga presidente rin ng ibang bansa. Mhm. Kung hindi naman po ginyera yung Iran, tingin nyo po, meron po tayong problema ngayon. Kaya nga po, di ba? Yun nga po. Sino po ba ang nagdeklara ng giyera? Di po ba presidente? Mhm. Hindi naman po yung ginawa ng isang ordinaryong mamamayan ng Estados Unidos. Di po ba? Ang nagdeklara po, ang nag-utos po niyan ay presidente ng Estados Unidos na ngayon po, buong mundo ay nagsasaper. Mhm. So, ganon din po dito. Ito po ay test of fitness. So, could you imagine kung mananalo po ito pong kandidato, Mhm. tapos meron pong issue sa kanya tungkol sa kanyang na ganito, nakatiwalian. Di pa paano po yun? Paano po pag nakaupo na siya? Oo nga po, tsaka accountability po yung pinag-uusapan natin At saka dito. ang accountability po, wala pong wala pong, kahit naman po ngayon, nakita naman ninyo, umiikot naman talaga yung Opo. gulong. Hindi lamang po dito sa investigasyon dito, pati sa mga ibang katiwalian. Oo nga. Napapanood din po natin
na hinihiring yung mga ibang issues pagdating sa katiwalian. Mhm. So, wala pong lahat po yan. Hindi po ibig sabihin porque may hinakaharap tayong krisis, dapat itigil na ang issue o investigasyon Oo. o hearing sa kahit na anong katiwalian. Oo nga po, at nakita naman ho natin na napagsabay nyo kasi gumawa kayo ng mga measures sa pagsuspend ng excise tax at ito nga, ginagawa nyo rin yung issue tungkol sa accountability po. Again, maraming... Bukas po, meron po kaming committee hearing Mhm. Sa energy. tungkol po dito po sa langis. Opo. Kaya nga, Sir Dito po sa mga issue kung ano po yung mga ginagawa po ng ating national government. So kami naman po, basta't lahat ng trabaho gagawin po namin. At ito po ay isang committee lamang po ang naghihir nito. May mga iba pa pong committee na iba-ibang issue rin po ang hinihir nila. Okay, sige sir. Naku, maraming salamat po sa oras na binigay nyo dito sa aming Arangkada Balita. Congressman Joel Chua. Salamat, sir. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.